Alright, bilisan natin to. Ditong kaso ba ni Bongbong Marcos, kasi ito si Bongbong Marcos ngayon ay gusto ipatanggal dito sa Office of Solicitor General, sa OSG, nitong si Minardo Guevara, na isip isa sa mga respondent doon sa petition nila ni Nery Colmenares dito sa PhilHealth. Kasi nga presidente siya at meron siya ditong parang immunity ang tawag nila. So ayaw pumayag ni Colmenares. Gusto niya isama sa kaso yan. Supreme Court ipas. Siya yung nag-utos Siya yung nag-utos dyan na i-transfer ang pera mula sa PhilHealth papuntang National Treasury. Ngayon, sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara na wag nang isali ang presidente kasi hindi yan pwedeng kasuhan kasi presidente. So si Colmenares nagpaliwanag sa Supreme Court. Ito video, ito balita ng UNTV. Ipapakita ko lang sa inyo. Ito. Dante, ano ang paliwanag ng respondent tungkol dyan? Kasi di ba merong tinatawag na presidential immunity from suit o hindi po pwedeng basta na lamang kakasuhan ang isang nakaupong presidente ng bansa. Magandang tanghali, Ella. May nakuha tayong informasyon na mayroon ng sagot itong hindi naman direkta ang Pangulo sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ini-invoke nga nila na ang presidente ay immune from suit o hindi ito makakasuhan habang siya ay nakaupo pa sa pwesto. Putulin muna natin dito siya. Hindi mo na pwede siyang kasuhan hanggat nandyan pa sa pwesto. So, kung ganon, kung hindi ito pwede kasuhan ngayon, pagbaba na pagka-presidente ni Bongbong Marcos, sang katutak na kaso ang haharapin nito. Isa na dito ang PhilHealth at itong budget ng 2025 kasi parehas itong nasa ano na to ngayon, nasa Supreme Court. Ituloy natin yung video. Bago matapos ang oral argument sa mga petisyon kaugnay ng paglipat sa 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, hiningi ni Bayan Muna Chairman Attorney Nery Colmenares sa Korte Suprema na dapat manatiling kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga respondent sa kaso. Si Colmenares ay isa sa petitioner sa petisyon ng Bayan Muna. Ginawa ni Colmenares ang apela sa Korte matapos ang musyon ni Solicitor General Minardo Guevara na alisin bilang respondent si PBBM sa petisyon dahil bilang presidente ay may immunity from suit o hindi ito pwedeng kasuhan. Pero paliwanag ni Colmenares may kapangyarihan ang Supreme Court na ito ay i-modify o baguhin. Binanggit ni Colmenares na sa ilalim ng 1973 Constitution ay nakalagay ang immune from suit ang Pangulo, pero sa 1987 Constitution ay inalis na ito. Dagdag pa nito ang ginawa ni PBBM na pag-certify bilang urgent ang So may reason ito si Colmenares. Kasi yung dating lumang constitution, may immunity ang presidente. Pero itong binago na, itong panahon ni Cory Aquino, tinanggal ho yun. So gusto talaga niya idiin si Bongbong Marcos sa kanyang ginawa. Ito naman talaga, para sa akin, dapat talaga siya managot. Kasi PhilHealth ito na kanyang talagang ninakawan nila ng pera. Kinuha niya ng pera na walang kaabog-abog, nilipat doon sa National Treasury. At nasabi ko na to na itong pera na galing sa itong galing sa PhilHealth, wala na. Wala nga, antayin pa nga nila ng nasa sa kong vlog. Antayin nga nila na by 2026 kailangan sila humingi ng sa NEP, sa National Expenditure Program, para itapal nila dito sa pera ng PhilHealth. Pagpapasa ng 2025 General Appropriations Act ay nawala namang emergency ay personal. Ito ay isang short circuit o minadali na proseso na hindi dumaan sa tamang prosesong legal. Imposition din anya sa co-equal branch ng gobyerno o ng Kongreso ang hakbang ng presidente.
So this is an imposition by the President not only to short-circuit a legislative process but an imposition on a co-equal branch. Hindi pwedeng absolute yung poder niya na parang kahit walang emergency, pwede niyang utusan ng House or the Senate to do that. Bang! Tsura ni Marcos. Hindi pa ni Colmenares hindi totoong mahaharas o may istorbo ang Pangulo kapag kasama siya sa kaso. Napakarami anyang magtatanggol sa kanya sa pangunguna ng Office of the Solicitor General o OSG. Yun ang abogado nila eh, OSG. There are cases that will be filed like this, Your Honor. We contend that the President cannot be harassed. He has biggest law firm in the country, composed of very intelligent Solicitor Generals and Assistant Solicitor Generals, Your Honor. How can he be harassed with that? Ang naging tugon naman kahapon ng Korte Suprema sa pamamagitan ni Supreme Court Chief Justice Alexander Esmundo ay maglalabas sila ng agarang resolusyon dito sa issue nga ng paghiling ng SOLGEN na dapat alisin si PBBM bilang respondent dito sa kaso ng PhilHealth. Gayon din yung pakikinggan din nila yung pleading naman o apela ng kampo ng mga petitioner sa pamamagitan ni Attorney Nery Colmenares na dapat manatili ang Pangulo bilang parte dito sa kaso. Yan marating Ako natutuwa ako nito kay Colmenares. Ito si Colmenares kasi, para sa ating lahat na puwera na lang sa hindi pa nakakaalam nito, no? Ito siya sa isa to siya sa mga Makabayan Black. So, at least naman dito kung nakikita ang side naman dito ay pabor din naman to sa atin, lalo ito sa PhilHealth na talaga namang agrebyado tayo lahat dito mga Filipino, lalo sa mga mahihirap na mga tao, kasi sino ba namang di agrebyado dito? Pera ng taong bayan kinuha nila. Sabihin man nila na hindi nila binigyan ng subsidy ang PhilHealth, katungkulan nila yun na yearly sila magbibigay ng subsidy sa PhilHealth. Kasi nasa batas ho yan na ang PhilHealth di pwede na ang gobyerno na hindi magbigay ng pondo sa PhilHealth. Kaya ang tawag doon subsidy, lahat ng mga sa PhilHealth kailanganin nila. Halimbawa, may mga insurance diyan. Gobyerno ang sasagot. Kaya lang nakikita nga ni Bongbong Marcos na mayroon daw mga pera sa PhilHealth na hindi ginalaw, kaya nilipat nila dito sa Department of Finance. At inutusan niya mismo itong si Ralph Recto na kunin mo yung pera ng PhilHealth at ilipat mo dito sa National Treasury. Kamalas-malas pa, itong pera na ngayon ay wala na nga. Hindi nga tumakuha ngayon sa National Treasury kasi wala na eh. Kung saan napunta. So, ito yung video niya ni Bongbong Marcos in-interview sa media 5 months ago. Inamin niya, nagkandahirap-hirap ang mga Pilipino dito dahil sa kinuha nga ng pera ng PhilHealth. Pero ang paliwanag niya dito, ang labo mga kaparyente, ang labo talaga. Bantayan niyo yung mga sinasabi. PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion. It is in 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024.
So patuloy, pataas ng pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth na bayaran niya. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo. Hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayad. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw, yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magke-claim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, ang naging isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth, of course, to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para lahat itong mga taong ito ma-process natin. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin ang insurance, tuloy pa rin ang bayaran ng claim. And at the same time, mabilis makuha ng tao yung kanilang insurance claim. Mas maganda yung full screen para makita nyo talaga. Grabe ang ano niya doon, ha? May sinabi siya, di ba? Ito ang problema. Kasi nga, kinuha sa gobyerno ang pera na yon at nilipat. Kung hindi ka ba naman tanga, presidente ka, alam mo pala, magkalitsi-litsi ang mga tao, lalo na may mga pa-hospital dyan, ba't mo kinuha yun? Itong presidente natin ngayon talaga, kung itong mga kandidato niya, yun ang ibubuto natin, kawawa tayo. Kasi ito pa rin ang magiging payong niya. Magiging tagasalba sa kanya to. Saan ang hustisa natin ngayon sa PhilHealth? Kasi itong presidente na to ngayon, walang pakialam. Anong niya sabi doon na sa mga probinsya, nagpipila ng mga 200 lang. Hindi ma-accommodate yan kung saan PhilHealth sila. Hindi ma-accommodate yun, 200 tao. Kunti lang yan kung tutuusin. Huwag niya idahilan yun. Mayroon pang nang kaupo lang yan. Ano ba yun? Alam mo, Mr. President, ayun na. Pag ikaw nagkasakit, hindi mo naman talaga kailangan ang PhilHealth eh. Hindi mo talaga kailangan ang PhilHealth. Kasi mayaman ka, may pera ka. Pero kaming mga mahihirap, ang mga mahihirap dyan, saan sila pupunta? Saan sila pupunta? PhilHealth. Pero ang PhilHealth, magtataas ang premium, ganun pa rin. May premium dyan, ang ano daw, itaasan niya. Ganun din eh. Yung mga covered noon na mga may sakit, itataas ang premium ng PhilHealth, ganun pa rin. Ikot lang yan. Kumbaga, ang utak lang natin, binibilog lang nitong presidente na to. Abnormal kasi. Sa totoo lang, abnormal ang presidente na to ngayon. Grabe na. Wala talaga yung magawa nito. Pagka ganito ang presidente natin, tayo ang kawawa ang mga mahihirap. Lalo na yung umaasa sa PhilHealth. Obligasyon nyo yan na magbigay kayo ng subsidy dahil kailangan ho yan sa mamamayang Pilipino.